Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Romans chapter 8 verses 27 hanggang 28. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kung mahal mo si Lord, today pag-aralan natin yung kaugnayan ng God's will sa pagmamahal natin kay Lord. Kasi sabi po sa talatang yan, sa verse 27, ang Diyos nasasaliksik niya ang ating puso. Ngayon, napakahalaga na maintindihan muna natin ito, katotohanan na ito, na hindi lahat na nangyayari sa mundong ito, ay kalooban ng Lord. May tatlong kalooban po kasi na umiiral sa mundong ito. Unang-una po itinatawag na God's will, yung kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, yung tinatawag na human will. May kagustuhan din ng tao, kaya nga nagkasala ang tao, kasi meron siyang free will. At meron ding kalooban ang dyablo. Yung sinasabi sa John chapter 10 verse 10, yung magnanakaw, na parito upang manira, magwasak, at pumatay. So sa madaling salita, yung God's will po, yan ang mahalaga sa lahat kasi dapat ang will ng tao sumang-ayon sa God's will, upang maranasan niya yung buhay na nais ng Diyos para sa Kanya. At ito po ang privilege nating mga believers. Nung tayo po'y na-born again, mapapansin nyo na po, na tinutulungan tayo ng Espiritu Santo upang ang buhay natin ay sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi diyan sa Romans chapter 8 verse 27, na mamagitan po ang Holy Spirit sa atin upang ang ating buhay ay sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawang katotohanan, ito hindi nyo po nakikita. Tayo lamang po mga believers, sabi rito, ang Diyos ay kumikilos para sa ating ikabubuti. Siguro, para ang hirap yatang tanggapin ang katotohanan yan. Pastor, paano doon sa mga taong hiwalay kay Kristo? Malinaw po ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ay kumikilos po para sa ikabubuti nung mga nagmamahal sa Kanya. So yan po ang ating pribilehiyo. Ngayon, ang malaking tanong na lang, yung tayo ba ay nagmamahal sa Diyos? Kasi dito po nakasalalay kung paano po aayusin ng Diyos ang ating buhay upang isang-ayon sa Kanyang kalooban. Kaya kung mapapansin niyo po, maging ang Panginoong Hesus na nalangin siya sa Matthew chapter 6 verse 10, na dapat ito po yung ating maging panalangin, na dapat ipanalangin natin yung your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At sa buhay na ito dapat tayo po ay laging nananalangin na sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, turuan niya tayo na sumang-ayon yung ating buhay sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi natin mai-experience talaga yung God's will, yung God's perfect plan sa ating buhay kung hindi natin muna ipapasakop yung ating kalooban sa Diyos. Kaya dito, babalik na tayo sa tanong. Doon sa Romans chapter 8 verse 28, ang sabi diyan, for those who love Him. At dito nakasalalay ang lahat. Sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Kaya ngayon tanungin na natin yung ating sarili kasi nasasaliksik naman ng Diyos yung ating puso, di po ba? Tayo po ba ay nagmamahal sa Diyos? Ngayon sa John 15 verse 9 and 10, ito ang sinabi ng Panginoong Hesus mismo, remain in my love if you keep my commandments. You will remain in my love just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. Kita po ninyo. Kaya pala yun ang sinasabi ng Panginoon. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano ako nanatili sa pag-ibig ng Ama. Ito po, napakahalagang katotohanan Tayo ba talaga ay nananatiling nagmamahal sa Diyos? Kaya sa Biblia makikita nyo na bakit maraming napapalayo sa kalooban ng Diyos.
Kasi si Satanas gagawa siya ng gagawa ng paraan upang malayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. At kapag tayo po ay hindi na nagmamahal sa Diyos, ay hindi na tayo makakaranas nung kalooban ng Diyos. Kaya sa huling araw, sabi sa Matthew 24 verse 12, because of the increase of wickedness, lalaganap po ang kasamaan. Sabi dito, the love of most will grow cold. Kakalungkot, Kasi marami talagang manlalamig Walang question. Gusto ng Diyos na maganap yung kalooban niya sa iyong buhay. Kaya lang, ang tanong, mahal mo ba talaga si Lord? Kaya dito maki-question natin yung ating mga priorities, kung ano yung inuuna natin sa buhay na ito. Sino ba ang nakasentro sa ating buhay ngayon? At higit sa lahat ba ng ginagawa natin ngayon nakaugnay sa pagmamahal natin sa Diyos? Kasi ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, tinuruan naman tayo ng Diyos magmahal We love because He first loved us. At sabi sa 1 John chapter 4 verse 16, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God and God in Him. Kaya pala sabi ng Panginoong Hesus, manatili kayo sa aking pag-ibig. Manatili kayo sa pag-ibig ng Ama. Kasi ito ang sikreto upang manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. At bilang paalala, sabi nga ni Jude sa chapter 1 verse 21, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. So, habang hinihintay natin ang pagparitong muli ng Panginoong Jesus, kailangan po manatili tayo sa ating pagmamahal sa Diyos. Kaya alam niyo po, parang may shortcut. Kung gusto nating mamuhay sa ngayon sa kalooban ng Diyos, manatili tayong nagmamahal sa Diyos. So ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.